Dito sa bayan ng Plaridel, sa lalawigan ng Bulacan at sa Diocese ng Malolos, ang tradisyon ay patuloy na binubuhay ng komunidad ang makasaysayang prosesyon tuwing Semana Santa. Sa dokumentaryong ito, ating sisilipin ang kanilang kwento, ang kwento ng panata, debosyon, tradisyon na patuloy na pinapasa sa mga henerasyon dito sa bayan ng Plaridel. Ako po si Sister Wilhelmina Lopez Yuson, taga Plaridel, Bulacan, nasasakupan ng parokya ni Santiago Apostol. Ako po ay mahigit 10 taon din pong naging volunteer catechist sa ating parokya. Ang trabaho po ay magturo ng religion sa mga public schools. Ipinakikilala ko po ang aming alaga na sacred image o sacred statue na si San Bartolome, isa sa mga 12 apostol ng ating Panginoong Hesus na kanyang naging katuwang o sabihin nating naging alagad niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita at ng kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Ang nag-detail po o nagdetalye ng imahe ni San Bartolome ay si Brother Marlon ng Bugyon, Kalumpit, Bulacan. Sa kasalukuyan po, siya ay aming isinasama sa prosesyon tuwing mahal na araw. Inilalabas o isinasama sa prosesyon ng Miyerkules, Miyerkules Santo, Biyernes Santo at Pasko ng Pagkabuhay. Nang ang aming pong parokya, ni Santiago Apostol, ay nag-decide na buuin, kumpletuhin yung mga apostol na nakasama ng ating Panginoong Hesukristo. Nagustuhan ko si San Bartolome ay dahil po sa kanilang pagtatagpo ng Panginoong Hesus. Siya po ay ipinakilala ni San Felipe na isa rin sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa man po sila nagkikita, ang bati po sa kanya ng Panginoong Hesus ay, kilala na kita. Nagtaka siya paano siya nakilala ng ating Panginoong Hesus. Merong description, i-describe siya ni Jesus na isang tapat na Israelita. Yung pong katapatan niya, yung po ang naka-attract sa akin, yung salitang tapat. Sabi ko, ay ganun pala. Parang yun yata ang i-decide namin na alagaan dahil doon sa salitang tapat. Naisip din namin, sinabi ko sa mga anak ko na total, pakiramdam ko, pwede naman na kaming mag-alaga. Sinabi ko po sa kanila, pumayag naman sila at nagtulong-tulong para nga maisakatuparan yung pagkakaroon ng alaga na si San Bartolome nga. Una kaming nagpabasa ng 2012. Pagkatapos po ay nasundan po ng pagpapagawa ng krusipiho 2013. So si San Bartolome po, ang kanyang imahen ay nabuo ng 2014. Minsan kasi, habang nasa prosesyon kami, merong sumama doon sa aming linya. Pero ang tanong niya, sa inyo ba yan? Ang sagot ko ay, oo. Ano ba yan? Sabing ganon. So, merong mga umiilaw, sumasama sa prosesyon, pero hindi gaanong napagkikilala yung mga kasama yung mga imahen na kasama sa prosesyon. Ang sabi ko po ay, si San Bartolome Apostol. Meron palang ganon. So, ako po bilang dating volunteer catechist ng parokya, sa akin, yung prosesyon ay isang paraan din ng evangelization. Bahagi ng evangelization na ang tawag ko po ay evangelization on the road. Kasi bagamat
panoorin talaga ang prosesyon, lalo na sa mga gayak, mga kwan. Yung mga iba ay kilala naman ng mga tao. Ang akin o amin lamang na gusto ay maging simple yung gayak. Yung gayak ng karo, at mas gusto namin na makita yung image, yung imahen, na hindi natatabunan ng mga adorno na halos hindi na makita yung, kaya nga yung aming karo, ang design ay yung kanyang pinakalalagyan ay mas mataas kesa dun sa flooring ng karo. Tsaka nung mga panahon naman na yon, isasaalang-alang din natin ng mga panahon na yon na wala naman masyadong mga borloloy naman siguro nung araw ang mga damit ng mga tao. Actually, hindi naman ako talaga yung nagbibihis. Pero nanonood ako habang siya ay binibihisan. Sa pakiramdam ko ay habang ganoon, nandoon talaga yung sense ng sabihin natin pag-aalaga. Kasi iniaayos natin kahit na nga ba sabihin na siya ay isang imahen lamang. Yung kanyang sabihin nating espiritu o yung kanyang naging papel doon sa pagiging apostol ay nakikita namin, nababanaagan namin habang siya ay iniaayos. At saka isa pa, alaga Pag sinabing alaga, kasama yung pag-aayos, pagbibihis, pagme-maintain. Nung bata pa ako, basta nanonood lang ako ng prosesyon. Sa pakiwari ko noon, kaparis ko nung bata pa ako, nanonood ako ng prosesyon. Nakatuon ako doon sa pagtingin doon sa mga mukha ng mga imahen na ipinuprosesyon. At natatandaan ko nung bata ako, ang isang gustong-gusto ko na tinitingala ko talaga ay yung mukha ng Nazareno ng pamilya Castro. Simple lang ang mga noon, simple lang. At saka hindi ganyang karami ang mga karo. Pero sa ngayon, parang napapansin ko, yung mga adorno o yung mga gayak, masyadong pinagbubuti sa panahon ngayon. At siya namang inaabangan ng karamihan ng mga nanonood. Yung sa hamon na sinasabi, wala akong makitang na hamon. Yung masyadong challenge sa pag-maintain o sa pagpuprosesyon. Tulong-tulong naman yung mga magkakapatid, yung aking mga manugang, ako taga-tingin, tingin lang ako, wala akong masyadong makitang hamon sa ngayon dahil kung ang sinasabi ng iba, doon sa mga ibang naririnig ko na ang hamon sa kanila ay yung panggastos. Kasi hindi naman biro-biro din naman yung gastos. Lalo na kung halimbawa hindi naman isang beses lang isasama sa prosesyon yung kanilang mga alaga. So sa ngayon, wala namang matinding hamon para sa aming pamilya dahil sa cooperation, yung pagtutulungan, ganon, sa lahat, sa trabaho, sa gastos, pag-aasikaso, kung halimbawa man at makakaiwanan ko, maipagpatuloy sana. Sa paghahanda, nakaano naman, yon tungkol sa mental, alam ko naman na merong mga gampanin tungkol sa pagpuprosesyon, Sa spiritual na bahagi naman, kahit na hindi ako nakaka-attend sa ngayon dahil sa nahihirapan na akong sa tuhod ko, sa paglakad, ganyan, kahit depende pati sa oras ng Lenten Recollection na ibibigay ng simbahan, andyan naman ang YouTube. So, halos pwedeng araw-araw makapakinig ako ng Lenten Recollection at masaya na ako doon
Masaya na ako nung marami akong narinig, iba-iba na Lenten recollection. Basta ako kasama sa pagpapakilala. Hanggang doon na lang sa pagpapakilala. Tapos, pupwesto na kami, meron akong anak o manugang na kasama o apo, pupwesto na kami kung saan dadaan yung kabuuan ng prosesyon. Bilang susunod sa yapak ng pag-aalaga ng San Bartolome, nakikita ko namang may liwanag. May liwanag na hindi ko alalahanin sa ngayon na baka dumating ang araw, wala nang magkaroon ng interes na ipagpatuloy yung dating ginagawa ng pamilya, no? Dahil sa ngayon, yung ilan sa mga anak ko o halos karamihan ay involved sa simbahan sa iba't ibang organization. Wala akong nakikita na magiging magkakaroon ng pagtigil sa legacy, tawagin na natin yung legacy ng pangangalaga sa imahen, pagsama sa prosesyon. Sana buo yung loob nila doon sa ipinahahayag ng kanilang aalagaan o mga alaga. Naging maliwanag sana yon, naging malinaw sana yung sinabi ko na dapat ay buo sa loob, tama ang dahilan kung bakit gusto nilang magkaroon ng alaga. Mensahe ko kay Lolo Bart, isa lang ang ano ko sa kanya, lagi, San Bartolome, ipanalangin mo kami. Maraming salamat sa mga tulong mong mga panalangin. Naway patuloy mo kaming ipanalangin. Yan lagi ang greeting ko sa kanya. Ganoon. Ang imahe ni San Bartolome ay makakasama sa prosesyon ng 3 beses. Miyerkules Santo, Biyernes Santo, at Pasko ng Pagkabuhay. Day by day, oh dear Lord, 3 things I pray, to see Thee more clearly, to follow Thee more nearly, to love You more dearly, day by day.